Day 1.5 to 3, Ilongos Leyte to Tacloban City. Unang akit ko sa kabundukan ng Leyte. Tara, samahan niyo ako. Good day mga kapadyak! Tanghaling tapat na makatawid ako ng Ilongos Leyte mula sa Bohol. Sobrang init at gutom na ako, kaya naganap na agad ako ng makakainan malapit sa palengke. Pagkatapos kumain, nagpahinga at umidlip na muna ako sa isang waiting shed. Gutom na ako. Mag-aalas 2 ng hapon na magsimula na akong pumadyak ulit. Hanggang Baybay City lang ang target ko, na may layong 42 kilometers mula Port of Ilongos. Bago makarating dyan ay madadaanan muna ang mga bayan ng Indang at Inupakan. Naramdaman ko may problema sa aking kambyo, kaya pagdating ng Baybay City ay naganap agad ako ng bike shop. Sakto naman ang natanungan kong si Vincent Naire, dahil siya mismo ay isa ring siklista at bike mechanic. Tinono lang niya ang rear derailleur at inaplayan ng langis ang mga kadena ko. Kaya ayun, solve ang problema. Tumambay na rin ako sa Veterans Park kasama ng ilang siklista bago nagapunan at naganap ng hotel na matutulugan. Good morning mga padyak! Kinabukasan, maaga akong gumising ulit dahil may nakapagsabi sa akin maganda raw ang Sea of Clouds sa taas ng bundok. Oo, aakyat na ako ng bundok at ito ang kauna-unahan sa aking Philippine Loop. Nasa 21 kilometers ang distansya ng view deck mula sa Baybay City. Bumili lang muna ako ng pandesal para sa aking almusal dahil plano kong kumain ng kanin dun sa tuktok. Ngunit ito pala ang sasapitin ko. Hindi lang isa, kundi 2 beses akong naflatan. Sino ba naman kasi ang nagsaboy ng tampak sa taan? Yung maaga sana ang akyatan ko, inabot na ng siyam-siyam. Wala pang signal at mainit pa. Pasado alas 10 na nang marating ko ang Venice Clouds View. Konti man ang mga ulap, pero ibang klase pa rin ang view. Sobrang ganda. Malapit lang sa view deck ay nakahanap na ako ng karinderya at pwesto na masasabitan ng duyan upang makapagpahinga. Alauna ng hapon, gumayak na ako. Akala ko puro lusong na. Mali pala. Dahil meron pa rin mga climb hanggang arko ng abuyog. Pagkatapos magpa-picture ay anli lusong na. Ang sarap talaga mag-bike. Hapon na. Pasado alas 2 na. Pagdating sa bayan ng Abuyog, bandang alas 2 ng hapon, ay kumain na ulit ako pang dagdag ng energy. Dahil mula dito hanggang Tacloban City ay may 62 kilometers pa akong papadyakin. Ang ganda na ng kalsada dito. Bukod sa maluwang na, ay espaltado pa ang karamihan. Anlipatag na rin yan hanggang makarating ng capital city. Ayon kay Google, meron pa tayong 42 kilometers bago marating yung Tacloban. On the way to Tacloban, madadaanan ng mga bayan ng MacArthur at Mayorga. Pagdating naman sa Dulag, nakilala ko ang mga batang siklista, sila Michael at Jacob. Shoutout kay Michael ng Tacloban at kay Jacob. Jacob ng Tanawan. Ipinasyal nila ako sa Tolosa at Tanawan. At sinamantala ko na ring mamahagi ng stickers sa mga kapwa siklista. 6:30 PM na marating namin ang Palo Leyte. Dito matatagpuan ang MacArthur Memorial Landing bilang pagkilala sa kanilang kampanyang pagbawi at pagpapalaya ng Pilipinas sa mga kamay ng Hapones noong World War II. Nakaramdam na ako ng pagkapagod. Mabuti na lang at sinabayan pa rin ako ni Michael hanggang Tacloban City Hall. Ang unang checkpoint ng Philippine Loop Adventure Tour na nadaanan ko. Nag-imbita na rin kumain at matulog sa tahanan nila si Michael. Maraming salamat kaibigan at sa family mo sa kabutihang ipinamalas nyo sa akin. Day 4 na po ng ating Philippine Loop. Sa susunod, tatawid naman ako ng San Juanico Bridge papuntang Eastern Samar. Ano kaya mga naghihintay na adventure at mga challenges na ma-experience ko? Abangan! Laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!